Hi, Suzuki Maso. Ay, wala kasi ano, no? Wala pa dito. Nandito tayo for gym na lang. Sige, so continue tayo sa vocabs. Naririnig niyo ba ako, guys? Hello? Hi. Hi, okay. Sige. Ma'am Claire, yon di kudasai. Hi, Sensei. Ichiban arukoru alcohol. Kakunin confirmation. Kansatsu observation. Gyoji event. Kiroku record. Kin-en no smoking, giving up smoking. Kinshi prohibition ban. Keikaku plan. KG case. KG notice. KG notice. Kesu case. Ken prefecture. Genkan door entrance. Sankasha participant. Sanka participation. Jiko accident. Shisetsu facility. Shushin going to bed. Shukin going to work. Junshi round of inspection patrol. Shio use. Jokyo situation condition. Shoto sute short stay. Jiritsu independence, autonomy, self-reliance. Continue. Schedule. Sogeisha courtesy car. Taikin living work. Taya tire. Tatemono building. Tantosha person in charge. Chori in cooking staff. Tento falling. Nasukoru narskol. Nikin day shift. Nureru get wet. Haku vomit. Hazuzu take off unfasten. Hijoberu emergency alarm. And then, Yakuju Kyubang 119 emergency telephone number. Fukuyaku taking medicine. Hokoku reporting. Horu Hall. Matsuri Festival. Meetingu meeting. Mimamori watching. Menkai visitation. Moshi Okuri handover. Yakin night shift. Ryuko fashion. Ryosha user. hi. Ay, wala. So, ito na yung last ng list of vocabs sa pink na book. So, dapat ma-familiarize nyo na yung mga words. Then, as much as possible, much better if i-ano nyo siya, i-memorize. Kasi very useful siya, lalo na kapag nandun na kayo sa Japan, mag-work. So, alcohol, alam niyo naman ano yung alcohol. So, kakunin, confirmation. So, always, ikakunin nyo yung condition ng patient, confirm nyo if okay lang ba siya, ganyan. Then, kansatsu, observation. So, ano yung mga na-observe nyo sa patient ninyo. Yoji event, Kiroku record. So, after ninyong mag-care or mag-kaijo sa patient or mag-assist sa patient, dapat mag-Kiroku kayo, magsulat kayo ng mga records. So, for example, if tapos na siyang mag-toothbrush, so, hamigaki o shimashita, ganyan. Then, kin-en, so, bawal mag-smoke. Kinshi, prohibition or ban. So, mga bawal, prohibition. Keikaku, plan. So, ano yung mga plano mo para sa patient, ganyan.
KG, notice, case to case, can prefecture, genkan, door, or entrance, yung sa, genkan ng facility ninyo. Sangkasya, so, yung participant, sangka, participation, GCO, accident. So, for example, if meron kayong patient na nadulas, then nabagok yung ulo niya or may nangyari sa kanya, so GCO ang tawag dyan. So, meron kayong kiroko din para sa mga accident. So, magsulat kayo doon sa GCO na parang notebook. So, doon sinulat yung mga aksidente na nangyari, ganyan. Then, shisetsu. So, ito yung tawag sa mga facility natin or kung saan kayo ma-assign. So, if sa hospital, sa BOIN, meron din sa BOIN. Then, mostly sa Japan kasi is mga facility like home for the aged, ganyan. So, shisetsu ang tawag dyan. Shoshin, going to bed. Shushin. Shushin, go to bed. Then Shukin, going to work. Junshi, yung magano ka, like magpapatrol or yung, for example, yung mga police, so mag-round sila. Or ikaw din, if, for example, time na mag-round, so pupunta kayo sa room ng patient, tapos i-check nyo yung patient, palitan nyo yung diaper, mag-change ng clothes nila, damit, or magtayhengkan, ganyan. Then shio or use, then jokyo, situation condition, so kayo, ano yung mga condition ng patient or sitwasyon ng patient. Show to stay, so itong katakana yung gamitin nyo na pagsulat, show to stay. Yung mga short stay, yun yung mga patient na hindi sila forever na nakastay sa facility. So yung iba, ilang days lang or ilang months lang sila iniiwan dun sa facility. Then jiritsu, so yung independence or autonomy. So for example, dapat yung patient is dekero pa or able pa makahawa or maka-assist sa self nila. So dapat yung patient is sila yung gagawa ng mga bagay na ganyan. For example, if able pa silang kumain mag-isa, so sila yung magpapakain sa self nila. So no need na kayo pa yung mag-assist sa kanila. Then schedule, so ito yung katakana, schedule, so geisha, so yung courtesy car, for example, if yung patient or na-assign kayo sa daycare, so meron tayong so geisha or yung parang service, so pwede natin kunin yung patient natin sa bahay nila, then ihatid din sila pa uwi if daycare. Taikin, living work, so pag uwi na, Taikin tawag tire, sa Timono Building, Tantosha, so Tantosha, person in charge. So for example, meron kayong patient na in charge sa inyo, so ikaw yung mag-aalaga sa kanya, ikaw yung magbabantay sa kanya, ikaw din magsulat ng kiroku, so Tantosha ang tawag sa inyo. Then chori-in, so yung sinabi ko kanina, siya yung tagaluto. Tento, falling, so for example, na ano yung patient, parang na stumble or nadapa, ganyan. So, tento, tawag dyan. Then, nasukoru. So, yun yung kanina, yung nasukoru button. So, nurse call. Sila, pupindutin lang ng patient yung button, tapos patawagan nila kayo. Then, nikin, day shift. So, minsan yung nikin is, yung sa amin before, 10 to 6 man yata yun. 10 to 7 yung time yung nikin. Or 11 to 8. Nakalimutan ko na. Basta yun yung mga day shift ni Kin. Then, nureru, so yung nabasa. Haku, yung vomit, pagsuka. Hazusu, so yung, for example, sa seatbelt, so hazushimas lang nila or i-remove. Beruto o hazushimas. Then, hijo beru or emergency alarm. So, meron din kayong mga fire alarm, ganyan sa facility. So, if may mga emergency, so pindutin nyo lang yung emergency. Then, Yakuju Q-Bang or Ichi-Ichi Q. So, ito yung emergency telephone number. So, if ever may mga emergency, so tawagan niyo lang yung Ichi-Ichi Q. Then, Fukuyaku, taking medicine. So, kayo din minsan nagpapa-inom sa patient ng gamot. Pero yung nagpre-prepare ng mga gamot is mga nurse. Then, Hokoku, reporting. So, yun, if for example, may nangyari sa patient or may ginawa kayo sa patient or nag-assist kayo sa patient, so ilagay niyo yan sa notes na kayo din mag-report or mag-hokoku. Horu, hall, matsuri, festival, mitingu. So ito yung mitingu na spelling. Mimamori, so yun, i-watch niyo yung patient. For example,
prone yung patient na matumba, so dapat i-memory yung patient, always yung i-bantayan, ganyan, memory. Then Menkay visitation, so ito yung tawag if mag-visit yung mga family members ng family members ng facility ninyo. Wait lang please, may curve. Then Menkay yung tawag dyan. For example, mag-visit yung family members ng patient. Menkay yung term. So Menkay shimasu or Menkay. Then Moshi Okuri handover. So ito yung ginagawa kapag patapos na yung shift ninyo or kayo din yung bagong dating. So yung Moshi Okuri or yung endorsement yung tawag dyan, or mag-handover, yun yung mga previous shift. So sila yung magbabasa ng mga update, ganyan. Then kayo, if bagong shift kayo, so kayo yung makikinig kung ano yung mga update sa patient, ganyan, or anong gagawin nila on that day. Then yakin, night shift. So yung night shift namin before is, ano lang siya, 10 p.m. to, minsan may extend kami, 8, then minsan may extend 1 hour, lalo na kapag kulang yung tao sa hayabang. Hayabang is 7 to 3 or 7 to 4. So if kulang yung tao sa hayabang, so minsan ma-extend kami ng 1 hour or 2 hours, ganyan. Then Ryuko, passion, then Ryosha, user. So ito yung tawag natin sa mga patient sa facility. Ryosha, ang tawag sa kanila, Ryosha. So ito, dapat mag-practice kayo magbasa. So sa mga second to the last day na siguro tayo, before kayo mag-mock test, ito yung gagawin natin, yung i-answer natin yung nasa pink book. So mag-practice kayo magbasa every day. So basahin nyo itong mga notes, mga kiroku. Para pagdating ng exam ninyo soon, sa Prometrics, mabilis na kayong magbasa. So meron lang kayong 2 minutes each question para makasagot kayo. Wait lang. So next, hindi niyo pa na-photocopy yung binigay kong isang note, no? Kasi andun kasi yung ano. Wait lang. Yun na lang siguro i-open ko. Automatic recite. Nakalimutan. Wait sir guys, ha? Ano naman tayo? Ma-open nyo ba yung sinend ko last time, guys? Na notes. May show kasi ako sa inyo na copy din. Wait lang, ha? Asa naman to? Wait. Nakita nyo ba yung screen? Yung may babae. May babaeng naka-bold. Kita nyo yung screen? Ay, sige. So, ito yung karada no bubun. So, ito yung kanji niya, karada no bubun or body part. So, ito yung nasa notes ninyo na parang photocopy ko. Pero, inedit ko lang siya sa Canva. So, para may illustration. Ay, wait lang. Hindi siya ma-open. Lang ha. Happy dito eh. Hindi siya ma-net. So, ito yung karada no bubun. So, atama, yung head, kami, hair. So, dapat ma-memorize nyo din to guys ha, para hindi na kayo mahirapan pagdating sa facility. Atama, head, kami, hair, mayuge, yung eyebrows, then yung mata, hopeta, cheeks, hana, nose, mimi, ears, puchi, lip, or mouth, ago, yung chin, or jaw, then nodo, ito sa throat, then ude, arms, mune, chest, hiji, elbows,
Tekubi, ito yung wrist. Tekubi ang tawag. Unaka, yung stomach. Te, yung hand. Then yubi, yung fingers. Oshiri, yung butt or buttocks. Then inbu, private part. Hiza, knees. Ashi, legs. Kakato, sole. Ay, heel pala. Kakato is heel. Kubi, neck. Kata, shoulders. Nakaba, kansetsu, yung joint. Kansetsu is yung joint. Cow, face. Ha, yung ngipin or teeth. Waki, underarms. Sume, yung fingernails. Then hone is yung bones. Yung next. So, yung magimas, ito yung, nasa notes kasi nyo yung furigana. So, tingnan nyo na lang sa notes ninyo. Yung magimas is bend, nobashimas is parang stretch siya. So, magimas, nobashimas. Magimas, then nobashimas. Then, next is akimas or akemas, then tojimas. So, akimas is open or akimas. Tojimas is closed or pwede sa eyes. Tojimasu meo, tojimasu or meo tojite kudasai. Then agemas, then sagemas. So agemas is raised, then sagemas is down. So ito, gagamitin nyo itong phrase na to or words na to if, for example, magpa-exercise kayo ng patient. So for example, sa morning, so yeah, sabihin nyo, udeo, magite kudasai. So or bend, can you bend your arm? Then udeo, nobashite kudasai. So can you bend your, please bend your, please extend, bend, then, ang tawag, nakalimutan ako da. So i-bend, then stretch yung arms ninyo. So nobashimasu. So udeo, nobashite kudasai. Then, akimas or akemas, pwede rin sa hand. So, teo, akite kudasai, or teo, tojite kudasai, ganyan. So, pwede siya gamitin if mag-exercise ka ng patient. Then, agemas, so, teo, agite kudasai, raise hand, or teo, sagite kudasai. So, please down your hands. So, ito yung gamitin nyo na terms. The next, ito mas specific lang to siya. So, tingnan na lang sa notes ninyo. So, Migi, Hidari, Ryo. Ryo is both. So, Migi, then Karada no Basho. So, ito, Karada no Basho. So, for example, Migi me, right eh. So, Migi me, or Hidari me, or Ryo me, both eyes. Then, Migi no, for example, Migi no Mimi. So, sa right ear, Hidari no Mimi, ganyan. Then, dito, Karada no Basho, ito mas specific siya. So, Migi, for example, Kuchino Migigawa. So, dito sa may right side ng lips ng patient, or Kuchino Hidarigawa. Ganyan. Then, Uchi, Soto. Soto yung labas. Uchi is yung sa loob. So, for example, sa mouth. So, Kuchino Uchigawa. So, sa loob ng mouth. Then, Kuchino Sotogawa. So, sa labas ng mouth. Then, Ura is, Ura is, ano yung Tagalog? Anong ko ano yan? Wait lang ha. Ay, asa naman ito? Ang yoko is side siya, then ang ura is kanang, ano ka ba? Hantay? Example. Limutan ko yung English. Hanapin ko muna guys. Ay, dala. Shot. Reverse o si Jim. O reverse ura or reverse side. So yung hantay gawa niya ba? For example, ito yung ano dito? Ito yung isang side ng palm. So yung ura is yung reverse side. So yung hantay niya na gawa other side. So reverse side. Thank you, Jim. Then, apa naman to? Nakita niyo pa yung screen? So next,
sa yoko. So, for example, yoko sa side ng hands nyo, ganyan. So, ito, mas specific siya na term, yung nasa baba. So, ito yung gamitin nyo. For example, if may nakita kayong abnormality or may, anong tawag dito? May sugat yung patient ninyo. So, dito nagawa, ganyan. So, kutsino, migigawa. So, yun, i-report nyo sa nurse kung ano side. The next. So, Zenshin. Ito yung whole body. Zenshin is whole body. So, Migi Hanshin, ito yung right side of the body. Then, Hidari Hanshin, left side of the body. So, i-familiarize na din yung kanji, guys, ha. Then, Jo Hanshin, so ang upper body. Then, Ka Hanshin is lower body. Then, Mahi Soku, so yun yung paralyzed side. Mahi Soku. Then, Kan Soku, so yun din, Waroi side or yung mahi na side ng patient. Kenko Soku, yun yung healthy side. Ken Soku, healthy side pa rin. So yung, i-remember nyo lang yung sa Kenko Soku, di ba healthy? Yung meaning ng Kenko, Soku is part or gawa. So healthy siya nag-part. Ken Soku, same lang siya. Shortcut lang tong Ken Soku sa Kenko Soku. So yun lang, i-familiarize niyo yung terms kasi baka lalabas din yan sa mga questions, lalo na kapag sa mahi-mahi, so mag-change kayo ng, if mag-change kayo ng damit ng patient, so anong side kayo mag-change first, so migigawa ba or hidarigawa, ano. Then next, ito yung mga shoujo or symptoms. So wala kasi akong, dito, yung notes ko na lang i-show ko. Wala kasi itong English translation nandun sa notes. Wait lang ha. Ay, naku, hindi na ako na-save. Meron na kayong copy? Ay, na-open nyo ba yung copy niyo guys? Kasi doon nyo na lang i-check sa ano ba? Sa copy niyo yung English translation. Mas maganda kasi itong nagawa ko kasi maganda siyang visual ba? Hindi kasi maklaro yung yung sa notes na binigay ko. Ulitin ko na lang. Wait lang. I-check nyo na lang yung English translation sa notes ninyo. Ito na lang i-show ko. So next, ito yung mga symptoms. Sige, si Ma'am Joy, John de Kudasay. Pwede mo mabasa, Ma'am Joy? Try lang sensei. Leo. Kigen ga i. Kigen ga warui. Choshi ga i. Choshi ga warui. Shokuyoku ga arimasu. Shokuyoku ga arimasen. Ay, continue din, Ma'am. Wait lang. Ay, dozo. Kao iru ga i. Kao iru ga warui. Ketsuatsu ga takai. Ketsuatsu ga shikui. Ben pi geri. Ay, kaya na. So, Kigen ga i, Kigen ga warui. Anong translation dyan sa niyo, notes? So, pwede siya be in a good mood. Yung Kigen, pwede siya sa mood. So, Kigen ga i, so nasa good mood yung patient ninyo. Kigen ga warui, or nasa bad mood yung patient ninyo. Then, choshi ga i, yung condition niya, for example, yung okay lang yung condition niya ngayon, wala siyang lagnat. So, choshi ga i. Then, if ano yung condition niya, in a bad condition siya, so choshi ga warui. Shokuyoku ga arimasu. Shokuyoku is appetite. So, meron siyang ganang kumain. So, shokuyoku ga arimasu. Then, if wala naman siyang ganang kumain, shokuyoku ga arimasen. Or shokuyoku ga nai. So, sabihin ng ibang patient, shokuyoku ga nai desu. Ganyan. Or shokuyoku ga ii desu. Then,
Next, kao iro ga i. So ito yung sa face ng patient. So for example, yung color or complexion niya ba? So okay lang yung complexion niya, hindi siya namumutla or hindi din mapula yung patient ninyo. So kao iro ga i. So if yung patient niya naman is parang namumutla siya, so kao iro ga warui. So yun yung sabihin nyo. Like for example, if mag-report kayo sa nurse, ganyan. Then ketsu atsuga takay. So yun, mataas yung BP ng patient. Ketsu atsuga takay des. Then if mababa naman yung blood pressure niya, so ketsu atsuga hikui. Then benpi, so yun kanina, yung constipation. Geri is diarrhea. Sige, clear yun di kadasay. はい。バイタルチェック。血圧、上の、下のを測ります。脈拍、体温。Hi. So ito yung mga vital signs na or vital signs na terms na for example if kayo yung kukuha ng vital signs ng patient. So vital check, vital signs checking. So sasabihin ng team leader ninyo like for example if i-report ninyo na Tanaka-sang no kauiro ga warui desu. So parang si Tanaka-sang is pale yung mukha niya. So sabihin ng team leader ninyo or ng nurse na, hi, vital check shite kudasai. So please check the vital signs of your patient. So yun, kukunin mo yung ketsuatsu or yung blood pressure niya. So dapat malaman nyo din kung ano yung normal na ketsuatsu. Then yung pulse, yun yung myakuhaku or yung pulse rate. Then taion is yung body temperature or yung magkuha kayo ng thermometer bago gagamit kayo ng thermometer. So sa Japan, meron na silang ginagamit na ano tawag dito? Dito din sa Philippines yung pulse oximeter. So yun, ilalagay niyo lang dito sa hindi thumb, dito sa ano tawag dito? Hintuturo ng patient. So ilagay niyo lang dito yung pulse oximeter. So lalabas yung result niya ng myakuhaku niya or yung pulse rate ng patient. So yung ueno or shitano, so ito yung parang ano tawag dito? Yung sa blood pressure ba, 'di ba? Yung iba may reading na 140/100. So sa Japan, hindi 140/100 yung pagbasa nila sa ganyan. So pag mag-report kayo sa nurse, sabihin niyo na ueno ketsu atsu wa yaku 40, then shitano ketsu atsu wa yaku. So yun yung pagbasa niyo sa blood pressure ng patient. Then, if mag-ask kayo ng permission sa patient ninyo, sabihin nyo, ketsu atsu o hakarimasu ne. So, ito, hakarimas yung term or i-measure. So, i-measure ko yung ano mo ha, or kukunin ko yung ano mo ha, blood pressure. Or pwede din myakuhaku o hakarimasu ne. So, kukunin ko yung pulse rate mo. Or taion o hakarimasu ne. So, kukunin ko yung body temperature mo. So, ito yung gagamitin nyo na terms. Then next, ito pa rin, ito yung mga body parts din. So, si Jim, yun di kudasai. はい。真珠、い、 Shinzo. インドス。心心臓。臓心臓 Shinzo. インド。はい。心臓。 Shinzo. はい。心臓。胃、肺、腸、肝臓。太もも、すね、足首、ふくらはぎ、ふくらはぎ、はぎ、sumasakit, kakato. Hi. So yung Shinzo, so ito yung heart. So ito yung mga terms sa internal organs natin. So Shinzo, heart, yung stomach natin, pero sa loob siya na stomach ha. Kasi yung kanina, yung unaka, parang yun yung parang term lang natin kapag about sa chan. Pero if about sa internal organs na sa chan talaga or yung stomach talaga na organ, yung tawag. Then hai is lungs. Then cho is intestine. So meron tayong large intestine and small intestine. So yung small intestine is cho.
Then yung large intestine is, ano yun? Daicho. Shoucho and daicho. So large is dai, di ba? Malaki yung dai. Daicho and shoucho. Kanzo is liver. Then kotomomo is thigh. Sune is shin. Yata yun. Shin. Yung dito sa may harap ng legs niyo, baba ng knees ba, yung parang may buto dyan na kapag matamaan niyo yun, ang sakit talaga, masakit talaga siya. Then ashikubi, so yung ang English niya ashikubi. Parang ankle pala. Ankle, itong nagko-connect sa legs niyo at sa feet niyo. Then fukurahagi is yung calf. Calf yung, hindi ko alam yung Tagalog, basta parang bagtak. Bagtak sa Bisaya. Then, basta sa likod ng ano niyo, yung parang dito, parang yung ang tawag dito. Pag na-exercise kayo ba, dun sumasakit sa may ganit, dito na part, kita nyo ba yung arrow? So, basta dyan. Then, binti pala. O, sa likod ng, dito sa binti, sa likuran, yung may muscles. So, yun yung calf. Then, sumasaki. Ito yung, dito sa tip ng toes ninyo, tip toe. Then, kakato. So, yun yung heel. So, yung dito sa end ng feet ninyo, or basta, tikod may tawag, tikod yung tawag yan sa Bisaya, pero hindi ko alam sa Tagalog. Okay, next, dito tayo sa kamay. Sige, balik tayo kay Ma'am Joy. Yun, dito sa Oya yubi. Hitosashi yubi. Naka yubi. Usuri yubi. Ko yubi. Te no hira. Ti no ko. ay napadala, tekubi. Hindi maklaro. Sige, go. Iisa ko lang sa natin. Maklaro eh. So, oyayubi, ito yung thumb. Then, hitosashi yubi, yung index finger or point finger. Nakayubi, middle finger. Then, kusuri yubi, ring finger. So, tinatawag siyang kusuri yubi, di ba? Yung kusuri is medicine. Kasi before daw, yung ginagamit nila na pang powdered form sa gamot is yung kusuri yubi. So, ito yung ginagamit nilang pang powder ba? Then, koyubi. So, ito yung maliit. Koyubi, little finger. Tenohira, ito yung palad. Then, tenoko sa likod. Then, tekubi, yung wrist. Then, next. Ma'am Claire, yun, di ko dasay. Ay. Itay, kayuy, daruy, omoy, kimochi waruy, shindo, korimasu, shindoy, korimasu, harimasu, shibiremasu. Ay. I continue. Hakike ga shimasu. Samuke ga shimasu. Memai ga shimasu. Ay. So, yung itay, so alam niyo naman ang yung itay. So, pain. Then, kayuy is yun yung itchy, yung makate. Then, daruy, feeling tired. Omoy, parang magbigat yung feeling nila, feeling heavy. Kimochi waruy, so, ngayon. Kimochi waruy is yun yung parang feeling uncomfortable. So, parang ayaw nilang, parang hindi sila comfortable or komportable. So, kimochi waruy. Pwede din nila sabihin, yung ibang patient din sinasabi din nila to sa person or sa tao. So, parang ayaw nila sa ganyang tao. So, kimochi waruy din, ganyan. Ayaw nila sa kanya. Shindoy, so yun yung parang feeling na mamamatay na sila. So, yun yung feeling nila, shindoy. Korimas is yung
stiff, parang for example, sa kata, shoulders nila, katakori ang tawag. So parang nagsi-stiff yung shoulders nila, katakori. Harimas is bloated, like for example, sa chan nila, so bloated yung chan nila, harimas yung tawag. Unakaga, harimas. Then shibiremas is yung nagnanamb, for example, yung kamay nila nagnanamb, so tega, shibirimas. Then hakike ga shimas, so yun yung nasusuka sila, hakike ga shimas. Samuke ga shimas, so yun yung feel chill or cold, parang nanlalamig sila. So possible meron silang lagnat. Then memai ga shimas is yun yung nahihilo yung patient. So memai ga shimas. Sige dito, anong pwede niyong malagay na body parts? Sige, si Sir Jim. Fill in the blank, Sir Jim. Sabi, Sir Jim? Sige. Ay, sensei. Sige, go. Sa itay. Atama ga itai desu. Sige, harimas. Arimasu. Tenohera ga harimasu. Tenohera? Bloated. Harimas. Sinaka, bloated. sinaka. Bloated. Sinaka. Isa lang pwede ma-bloated. Sinaka, sensei? Onaka. Unaka. Onaka. Unaka So, basta ga harimas harimasu. or bloated. So, for example, bloated yung feeling nila sa tiyan nila. So, parang Mhm. feel nila may hangin sa loob. So, yun, harimas. Mm-mm. Sige, korimas. Korimasu. Okay. Pwede. Kubi ga korimasu. So, ano niya, stick yung neck. Then, sige, kayoy. 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 Ito. Tenohera ga kayoy desu. So, tenohira ga kayoy de. So, makati yung palad Palad. niya. So, baka may pera na yan. Share your blessings. Sige, next. Ito, continue. Nani ka Ito. umoy des. Umoy mabigat. Atama ga umoy desu. So mabigat yung ulo niya. So hindi ibig sabihin na mabigat yung ulo niya. Parang yung feeling niya lang ba? Na parang heavy yung head niya. Sige, next, shibirema. Shibirimasu. Ito. Ano yung isa? Fukurahage. Fukurahage, shibirimasu. So yung cuff or yung ano niya, yung binti niya is Yung binti. nagnanamb Tama ba, yung sensei? binti. Yeah. So Ay. nagnanamb yung binti ng patient. Sige, next. So short lang tayo ngayon, guys. So continue tayo bukas sa dito. Sa Ryokito Keiga. So much better if ma-print nyo na yung ibang notes niyo para maka-follow kayo sa English. Kasi hindi ko nilagay yung translation dito sa notes para mas ma-focus kayo sa mga Nihongo de na terms. So if ma-memorize nyo yan, so malaking chance na makapasa kayo sa exam. Kasi nagbago na daw yung questions. So mostly wala na daw dun sa pink book yung mga questions. Then dapat 80% na yung mapasa ninyo. So gambati guys. Ano na kayo? Less than a minute na pala. So, i-chat ko na lang yung sasabihin ko, guys, kasi less than a minute na yung sa Zoom. Baka ma-off tong video natin. So, mataas ta. Wala na kayong questions. So, if wala nang questions, tomorrow ko na lang i-continue yung class. Tomorrow na tayo mag-continue.